Walang imposible sa Diyos. Ang kanyang kalooban, ang kanyang galaw sa buhay natin ay madalas nakakagulat, nakamamangha, at minsan tila di kapanipaniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak. Pinagpala ka, mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati, ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka, sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingat niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salinlahing may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, nilito niya ang mga may palalong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod at hindi niya kinalimutan kahabagan nito, tulad ng kanyang ipinangako sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa lahi nito magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan bago siya umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Let it light your way. Word of the day. Hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay impossible. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At sa lahat po ng nakikinig ng Word of the Day sa Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang Visitation of Mary. Ang ating mahal na ina ay bumisita sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Actually, itong visitation na ito, yung spirit ng visitation is actually nagpapaalala sa atin ng isang napakahalagang bagay. At ito yung pagbisita ng Diyos sa atin. Sino ba yung binibisita at sino ba yung bumibisita? That's why we are celebrating the visitation as a feast in the church, as a big occasion sa simbahan. At bakit binibigyang diin ito? Bakit? Dahil nagpapaalala ito sa ating lahat that the whole gospel of St. Luke reminds us na ang Diyos ay bumisita sa sangkatauhan. God visiting His people. Kaya nga ito yung madalas na binabanggit ng mga tao kapag si Jesus ay mayroong pinapagaling, si Jesus ay mayroong may ginagawang himala. Ito yung reaction ng mga tao at nagpapasalamat sila sa Diyos because sinasabi nila, ang Diyos ay dumalaw sa atin. Mahalaga ito. Ibig sabihin mga kapatid, sino ba ang dumadalaw? Ang Diyos. Bakit dumadalaw? At sino ang dinadalaw? Tayo. So, bakit tayo dinadalaw ng Diyos? Because naalala niya tayo. God remembers. At ito yung awit ni Maria sa kanyang Magnificat
kung paanong naalala ng Diyos ang sangkatauhan, kung paanong nasa isip ng Diyos palagi ang sangkatauhan at hindi niya pinabayaan at hindi niya pababayaan. Kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y sagipin, upang tayo ay tubusin, upang tayo ibalik sa Kanya. Because remembering is an act of love, no? Yung pag-alala ng puso. Kaya nga dito, narinig natin sa kwento na dinalo ni Maria ang kanyang pinsan na si Elizabeth. At sabi ni Elizabeth, no, sino ako para dalawin ng aking Panginoon? Ng ina ng aking Panginoon. And actually, hindi lang naman talaga si Maria, no, at si Elizabeth dito ang may kwento, kundi yung dala-dala nila sa kanilang sinapupunan. Si Jesus sa sinapupunan ni Maria at si Juan Bautista sa sinapupunan ni Elizabeth. Yung pagdalaw ni Jesus, no, kay Juan Bautista ay nagre-represent sa pagdalaw ng Diyos sa katauhan. Dala-dala ni Maria si Jesus, hindi lang kay Elizabeth, hindi lang kay Juan Bautista, kundi sa ating lahat sa mundo. That's why ito yung ipinagdiriwang natin, mga kapatid. And kung ating titingnan, yung galaw ng Diyos dito sa ating gospel, 2 impossible pregnancies. Si Maria ay isang birhen, si Elizabeth ay isang matanda na, no? At siya ay barren, no? Kumbaga imposible ng manganak. Pero makita natin ang galaw ng Diyos. Kapag ginusto ng Diyos, kapag kalooban ng Diyos, kaya niyang gumalaw, malaya siyang gumagalaw, no? Kung ano yung kanyang kagustuhan. Kahit imposible sa mata ng tao, pero sa Diyos, walang imposible. Kahit ang isang birhen, kahit ang isang matanda, ay nagdalang tao. Dahil ito'y galaw ng Diyos, dahil ito'y gusto ng Diyos. At ito'y nagpapakita na kapag tayo ay dinalaw ng Diyos, God can make wonders, can make miracles sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, ito yung isang mahalagang paalala sa ating lahat. Tayo, dinadalaw ng Diyos araw-araw sa buhay natin. Yesterday, yung gospel natin about Bartimaeus. Dumaan si Jesus sa buhay ni Bartimeo at nang hayaan ni Bartimeo na gumalaw ang Diyos sa buhay niya, nagkaroon ng pagbabago, ng pagkakaiba. Jesus made something wonderful sa buhay ni Bartimeo. At ang pagdalaw ng Diyos sa mundo na ipinagdiriwang natin ngayong araw na ito sa visitation of Mary to her cousin St. Elizabeth changed the whole world forever. Iniba ng Diyos ang takbo ng mundo. At kapag hinayaan din natin ang Diyos na dalawin tayo, bisitahin tayo at dumaan siya sa buhay natin, God will make a big difference sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, no, let us always have this welcoming behavior, welcoming attitude, welcoming heart, welcoming personality. Tanggapin natin ang Diyos na dumadalaw sa buhay natin every single day. Kaya lang, minsan bakit hindi natin siya matanggap? Kasi yung puso natin ay puno na. Puno ng kamunduhan, puno ng material na bagay, puno ng ating mga pangarap, puno ng ating mga alalahanin. Ang dami-daming mga pumupuno sa ating puso, sa ating buhay that are actually non-essentials. Bigyan ng lugar ang Diyos sa buhay natin para sa kanyang pagdalo sa atin. No? Kapag tayo napuspos at napuno ng Diyos, we will be like Mary. Dahil dinalaw si Maria ng Diyos during Annunciation, itong karanasang ito ay dinala ni Maria sa kanyang pinsan si Elizabeth. At mga kapatid, let us learn from them. Bakit si Maria ay nagdalang tao? Dinala niya si Jesus because of her openness, because of her welcoming attitude, behavior. At ganun din si Elizabeth. Nagdalang tao siya sa kabila ng kanyang katandaan because she accepted God in her life. Ganun din sa buhay natin. Buksan natin ang ating sarili. Let us be like Mary and Elizabeth, na handa sa pagdalaw, handa sa pagbisita ng Diyos. And God can make wonders in your life if you allow God to visit you, stay and remain with you forever.
Mga kapatid, sana po ito yung ating ipagdasal at sabihin natin, Panginoon, dalawin mo ako at manatili ka sa buhay ko hanggang wakas magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, dalawin mo po kami, puspusin mo kami na iyong pag-ibig at manatili nawa ang iyong presensya sa aming buhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.